Para po sa mga gustong magbakasyon sa Boracay, good news dahil mas pinadali na ang pagbisita nyo sa naturang isla. Sa tulong po yan ng automated ticketing system sa Katiklan at Cagban Port, kung saan tatagal na lang ng 10 hanggang 15 minuto ang proseso ng inyong pila. Si Rod Lagusad sa report. Para sa mas smooth at stress-free na travel experience, mas pinadali pa ang pagpunta sa isla ng Boracay na isa sa pinakadinarayong tourist destination sa bansa. Dahil na rin sa taglay nitong pinong puting buhangin, magandang dagat, sunset at marami pang iba. Sa tulong ng automated ticketing system sa Katiklan Jetty at Cagban Port at partial operation sa Tabon at Tambisaan Port, mas maikli o wala ng pila. Dahil mula sa dating 30 to 40 minutes na proseso, ngayon ay nasa 10 to 15 minutes na lang ito. Pwede na kasing mag-register at magbayad online bago pa magtungo sa isla gamit ang web-based platform. Pwede na kasing mag-register at magbayad online bago pa magtungo sa isla gamit ang web-based platform na Let's Go. For me, it's very convenient po. And then, less po siya sa hassle. And then, before, time-consuming yung registration, especially if everyone is following the line to register everything. And in the new existence of the technology, we must adopt. Okay yun kasi yung time, mas, imbis na napupunta dito sa pagproseso ng pila-pila, rekta na doon. Unlike, nauubos pa yung oras namin sa pila-pila. Yun, pupunta na lang kami. Ayon sa probinsya ng Aklan, sa Port o Pantalan nagsisimula at nagtatapos ang Boracay Experience. Yung na-experience nila before, syempre naman tayo na nakikinig naman tayo mismo sa turista kung on what we have to improve sa services natin. So at least may kita na nila ngayon coming here na nakinig kami sa kanila. Ayon sa DOT, makakatulong ito sa competitiveness ng turismo ng bansa pagdating sa global market. By streamlining the entry process into Boracay through automation, we reduce friction and unnecessary waiting time. Tourists can now arrive with ease, clarity, and convenience. Bahagi ito ng pagtulak ng kagawaran sa pagkakaroon ng smart tourism, kung saan kabilang ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Sa ilalim ng mas mabilis na proseso, kapag ang isang pasahero ay nakapag-register na at nakapagbayad online, ay maaari na siyang dumiretso dito sa ticketing counter kung saan kanya lang ipapakita ang QR code. Dito ay i-check ang kanyang valid ID at saka ibibigay ang kanyang ticket para sa boat ride. Pero habang niro-roll out ang prosesong ito, hindi naman tinatanggal dito yung on-site registration kung saan pwedeng i-scan ng pasahero ang kanyang valid ID o mag-fill out. Matapos ito ay magbabayad siya dito sa ticketing counter ng environmental, terminal at boat ride fee. Matapos ito ay dadaan na lang sa validation ang ticket sa kasasakay sa bangka patungo sa isla. Katuwang ng probinsya dito ang Topline High-Tech na siyang nasa likod ng bagong sistema na tourist-friendly dahil may available na iba pang mga lingwahe na malaking tulong lalo na sa foreign tourists. Dagdag pa rito, nakakatulong din ito para makalikha ng trabaho. Actually, may ma-add pa sa workforce because for us here in Let's Go or in Topline, we're not operating the whole port. We're just operating a certain portion of the port, which is the ticketing counter. So in fact, we're even generating more employment. May karagdagan na 35 pesos para sa convenience fee at 15 pesos naman para sa booking fee o charge sa paggamit ng online payment. Bahagi ng convenience fee ay mapupunta sa provincial government at sa piling non-government organization. Inaasahan nila na sa huling quarter ng taon, ang paggamit ito ay sa pangkalahatan na, pero mananatili pa rin ang on-site registration. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.